kasal. Gaya may paiken ka o Kristo ang Kung may kakawsat kagagayem ti pamati na imbag nga bigat ka na kay amin. Padatay na po iti may kasangapulo kit 5 nga Domingo iti kadaywan at tiyempo. Iti kada Domingo karunaan ti kadaywan at tiyempo. Mapapauneg iti panakaawat tayo, ti nakaayaban tayo, kas adalan ni Kristo. Ken karunaan iti panagtungpal tayo iti misyon ni Kristo. Magigantay apo ti panangibaon ni Apo Jesus dagiti sa 10 ket 2 nga adalan na. Ken imbilbili na kadakwada dagiti nga banbanag kas kunana di kay mangitugtugot ti urayan niya. Tinapay man wenno bayon, wenno kwarta dagiti bolsayo, sa rukod laing ti tugot yo, ket agsapatos kayo ket umanayen ti may sa kagayo. Dagiti ako nga bilin na Apo Jesus, dayintay nga panunuten ken adalan, daytay ket panangitalek iti grasya ti Dios. Panangitalek iti parabor ti Dios. It is trusting in God's providence. Nga iti liturhiya ita Domingo sa wen nakadatayo iti kinapatig na iti grasya ti Dios. Dagiti naibasa ket iladawan ken may palagip nakadatayo kas ken ni Amos anay baon kas profeta. Ket kunana saan ko akita ti profeta amatangdanan nga agipatdo. May saak ngagpaspastor ken nagay aywan dagiti sikomoro. Iminalak ngak ti Apo ti trabaho ngagpaspastor ket imbilin ng umayak agipatdo kadagiti tao nga Israelita. Dayti garud Apo ket grasya tinawat ni profeta Amos mangi waragawag ken kastamit mangi wanwan. Iti may kaduang may basa mangigantay garod iti surat ti San Pablo dagiti taga Efeso nga iti ni Kristo ket isu iti grasya ti Dios. Ngayon baon ti Ama nga sadyay marikna tayo iti presensya ken kada ti Dios babaen ken Kristo nga isugarod ti kunkuna ti Dios nananayen iti grasya. My grace is sufficient. Nung itekit kitain kausat ken gagayem daytoy met iti may palpalagip kada tayo kan kanayon nga bigbigin tay latta kuma ngagbibiyag tay latta iti grasya ken parabor ti Dios. Itinaldaw-aldaw nga biyag tayo, ammo tayo nga amin ket grasya ken parabor ti Dios. Amen. Everything is grace from God. When we say grace, grasya, this is unmeritedly given. This is freely given. That's why we are always saying, I am blessed more than I deserve. Nabendisyonanak na Apo Dios, urehanak nga maikari. Ken ti bendisyon ti Dios aglaplapusanan, nga nointay iyari kunati garod, no umulog, when bukbuk ti Dios, ti bendisyon na kada tayo, makasangit tayo kapuanan tako natay garod. Kapag nagkakaloob ng biyaya ang Diyos, totoo po, nasiksik, liglig at umaapa. Ngayon, dikit kita ni kapsat king gagayem ko ken Kristo,
iti grasya ti Dios, ket inted na kada tayo. Tatno bigbigin tayo garod, nga iti biyag tayo, ket grasya nga inted ti Dios. May kadwa, iti biyag tayo kas grasya nga inted ti Dios. Agbalin tayo matgarod nga grasya ti pada tayo a tao. Itibilin na Apo Jesus, dagita dala na apan kayo nga sagdudwa. Ket iladawan na kada tayo the supremacy of relationship. The supremacy of community relationship. That as we live in the grace of God, we don't only live alone, but the grace of God has to live in our community, in our family. Kaya po, nakakayak kapag meron po tayong biyayang tinatanggap sa Diyos na nakakagulat. Ito po yung laging nararamdaman, takot. We are very afraid. Because we know that we are not capable, we are not worthy to receive that grace of God. That is why our faith will tell us, when there is a grace of God, the grace of God is meant to be shared to others. Grace can also be taught like gift. That gift is responsibility. Ang lahat ng biyayang binibigay ng Diyos sa atin ay may kaakibat na responsibilidad. Amen? That is why the greater gift is greater responsibility. That is why there is always this kind of feeling that if God will always blessing you, God is sent you for a greater mission. Lagi po yun. Huwag po natin kakalimutan na ang biyaya at grasya ng Diyos pinagkaloob sa atin na minsan nakakagulat because we are blessed more than we deserve. But here we know that we realize after all that every time we are blessed by God, then it always a responsibility. Really, yung bang sabi po natin, we are just but stewards. Lintalek na Apo Diyos ken katidakkel nga bendisyon. Kastamot ti italek na ken ka gagaramit ti mission. Ti padatay a tao. And here our beautiful gospel story is telling to us that we are sent for mission. Everyone has been sent for a mission. And the beautiful story of the gospel today is that a mission to heal, a mission to preach, a mission to evangelize, and a mission to be a living witness of God's love. At ang pagtugon sa misyon ni Kristo ay pagtitiwala rin ng buong buo sa grace at pagtitiwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Isurgagsat kin gagayem makita tayo garuda po. Ngairiing manen na po Diyos kada tayo. Na ang buhay po natin ay isang napakalaking biyaya at grasya na nagmula sa Diyos. When you say, what does it mean of grace? Grace is that God alone who's so gracious. Ang Diyos ang nagkakaloob ng lahat ng bagay na meron po sa atin. Kaya inaasahan din ng Panginoon na ang biyayang pinagkakaloob sa atin ay hindi siya nasasayang. Kaya wag po nating maliitin ang biyayang pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Matuto tayong magpasalamat, lalong-lalo na kahit ito'y simple lamang. There is no useless grace and blessings from God. There is always purpose. Adaapo lata iti kay papanan, ken nakay batugan na iti bendisyon nga ited na Apo Dios kada tayo.
Ken kang runaan, laglagipin tay kan kanayon, kamatalek na talang ti Diyos. Katalek na tay lang ti Diyos. Ngay sugot nga kunkuna tayo, dagitoy nga bendisyon, aramaten tay laeng. Amang paduras, iti biyag ti pamati, ken biyag ti padatay a tao. Ken magpasaya at iti gargarawan tayo nga lubong. That our blessings meant really to help, to share, to care, and also to lead other people closer to God. What a beautiful story of the mission sending of Jesus, in which they are to trust His providential love and care. Panangitaleg tayo iti grasya na po Diyos. Panangitaleg tayo ti amin tayo iti Diyos. Tanagtaleg tayo ti grasya ti Diyos. Ken agbiag tayo ti grasya ti Diyos. Ket kunatay garod, hanna tayo baybayan ti Diyos. Amen? Sometimes po, sa araw-araw pong pagdarasal natin bilang parokya, lalong-lalo na sa ating pong hangarin para po magkaroon ng bagong simbahan. Iniisip ko rin po. At ako'y naniniwala sa puntong parang pakiramdam natin, baka mauubusan tayo. Amen? Baka ngayon maubusan na. Paikid din nga, adat pa nagkidkid nga pa nagtulong. Ngem, iti biyag tayo. Iti panawin, iti panakaawan. Sa panahon ng kakulangan natin, hindi tayo binababayaan ng Diyos. Pinupuno ng Diyos ang ating kakulangan. Lalong-lalo na kung dahilan ng ating kakulangan ay ating pagbibigay tulong, panangibingay, dagiti at daman nga dakada tayo. Simple man nga dakada tayo. Isugat kapsat kagagayem, may palpalagip manen kada tayo, panakairiing manen kada tayo. Ang buhay po natin ay isang biyaya sa Diyos. At ang buhay po natin sana ay maging biyaya rin sa kapwa-tao. At lalong-lalo na the supremacy of community relationship, sabi ko nga po, na makita tayo lita, nga ada, ti kapapanan, ti bendisyon, ti biyag tayo, no'y bingay tayo, ti padatay, katao. Amen. Tumakbil tayo.